Magandang araw! Ako nga pala si Ayesha Kanzana at ngayon ay tatalakayin natin ang gender timeline sa Pilipinas, kung paano nagbago ang papel ng kababaihan at kalalakihan mula sa panahon ng pre-colloquial hanggang sa kasalukuyan. Alamin natin kung paano umunlad ang pananaw ng lipunan tungkol sa gender roles sa paglipas ng mga panahon. Noong pre-colonial, makikita natin ang halos pantay na papel ng babae at lalaki sa lipunan. Para sa mga lalaki, sila ay malayang makipaghiwalay sa kanilang asawa. Kapag naghiwalay sila, karaniwan ay naibabalik ang ari-ariang nakuha nila sa panahon ng pagsasama. Samantala, para sa kababaihan, may kalayaan din silang makipaghiwalay, ngunit may limitasyon. Hindi sila maaaring mag-angkin ng ari-arian mula sa kanilang asawa pagkatapos ng hiwalayan. Sa kabila nito, malinaw na ang kababaihan noon ay may sariling proses. Maaaring maging leader, babaylan, at may mataas na respeto sa komunidad. Pagsapit naman sa kolonisasyon, nagbago ang mga gender roles at ang lalaki ay namuno sa mga welga at paglaban sa mga kolonyal na Espanyol. Habang may tinatawag na polo y servisyo kung saan ay ang kalalakihan ay sa pilitang pinagtatrabaho sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng paggawa ng infrastruktura. Para naman sa mga kababaihan, sila ay naging sentro ng tahanan. Inaasahan silang alagaan ang kanilang asawa at mga anak. Ngunit sa kabila nito, may kababaihang naging bayani tulad ni na Gabriela Silang at Marina Dizon na napatunayan na kaya rin nilang ipaglaban ang bayan. Sa ilalim ng mga Amerikano, nagsimula ang mga mas malalaking pagbabago. Ang mga lalaki ay nagkaroon ng malayang edukasyon. Bukas na ang papublikong paaralan para sa kanila kaya't halos pantay ang oportunidad sa pag-aaral. Para sa kababaihan naman, dito nagsimula ang pag-unlock ng kanilang kaalaman. Nabuksan ang ideya na hindi lamang bahay at simbahan ang kanilang lugar. Mas marami ng kababaihan ang nag-aaral, lumalahok sa komunidad at higit pa sa lahat, nagkaroon sila ng karapatang bumuto. Ito ay ang isa sa pinakamahalagang hakbang patungo sa gender equality. Noong World War II, sumailalim sa matinding pagsubok ang mga Pilipino at nakikita ito sa gender roles. Ang kalalakihan ay naging katuwang o puppet ng pamahalaang Hapones. Marami ang napilitang makibahagi sa mga labanan at tungkulin ng militar. Mas malala ang sinapit ng kababaihan. Marami ang naging comfort woman, dinukot, inalipin, sinaktan at kinahasa ng mga sundalong Hapones. Ito ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng kababaihan sa bansa. Sa panahon ngayon, patuloy ang pagbabago. Ang mga lalaki ay may kalayaang pumili ng tungkulin sa loob ng pamilya. Hindi na limitado ang tradisyonal na papel. Maaari na nila maging hands-on na ama o partner sa tahanan. Ginagamit nila ang kanilang lakas at talino hindi lamang para sa sarili kundi para tumulong sa kapwa. Para sa kababaihan naman, mas malaya na silang gawin ang mga gawain dating para sa kalalakihan lamang. Nasa workforce na sila, nagtatrabaho, namumuno at nakakapamuhay ng malaya. Mas bukas na ang lipunan sa women empowerment. Mula sa pre-colonial hanggang sa kasalukuyan, malinaw na malayo na ang narating ng Pilipinas pagdating sa gender roles. Ngunit habang may progreso, mayroon pa ring mga dapat tugunan: diskriminasyon, stereotyping at unequal opportunities. Ako si Ayesha Kanzana at ito ang inyong Gender Timeline Report.
Maraming salamat sa panonood at patuloy nating isulong ang pagkakapantay-pantay sa lipunan.